I am aware and sensitive to the backlash that I'm been receiving in social media. No? Yun. Eto okay. Eto po, siya po yung pulis na nag-accommodate ng press con doon sa kalbo, yung anong pangalan nun, basta yon, yung kalbong bumunot ng baril at binatukan yung siklista. Siya po yung pulis na yon. Nag-resign po doon sa kanyang posisyon. Katapang, yan ang ginagaya. And I don't believe it is fair for the PNP na madamay pa rito. Ako to desisyon ko to As a commander, the buck stops at my door. Yun, grabe. Alam nyo, eto yan Hindi ko po kakilala si Sir. Hindi ko po alam ang kanyang background. So, again, hindi ko po siya kinakampihan or kinokontra. Pero sa ginawa mong yan, Sir, saludo ko sa iyo. Saludo ko. Bibihira na po ang mga opisyales na may ganyan. Yung may kapalpakan, magre-resign. Kaya, naku, standing ovation. Kaya lang salute sa hindi ako makatayo, Sir. Pasensya na Kasi wala akong salawal. No, pero gusto kong tumayo in salute sa iyo. So, sana ganito. Isipin ninyo nag-resign siya, nag-submit siya ng resignation. Although verbal lang naman, pero okay na 'yon. Ang importante rito ay hindi siya kapit tuko. Marcos, sana ganito yung mga tao mo. May pagkalalaki, may paninindigan, may delikadesa. Gayahin nyo to. Si Sir, gayahin ninyo. Hindi ko pa nga siya kakilala Pero ang galing. Kailan kaya mangyayari ang mga ganyan? Isipin mo wala siyang kasalanan. Wala siyang illegal na nagawa. Wala siyang pinalusot. Pero to protect yung kanyang mga kasamahan dahil nagbabacklash sa social media, nag-resign. Saluduhan natin si Sir. Ito sana ay magsilbing halimbawa kay Marcos doon sa mga tao niya. Huwag po kapit tuko. Yung iba kasi dyan, may kaso na. Kapit tuko pa. May kaso yung anak. Nagkaroon ng problema sa hanay nila. May illegal na nangyari sa hanay nila. Kapit tuko pa rin. Ito wala naman siyang kinalaman. Alam mo, yan yung tinatawag nating puso. Gusto lang niyang protektahan yung kanyang mga kasamahan. Siya ang nagkakamali, ayaw niyang madama yung kanyang opisina, ayaw niyang madama yung kanyang mga kasamahan, nagpakalalaki siya. Ayan ang may pagkalalaki. Again, hindi ko sinasabing kinakampihan ko si Sir kasi wala akong alam. Baka mamaya meron siyang gagawing kapalpakan sa susunod or meron naman siya talaga matagal na ginagawang maganda. But as for me, etong ginagawa ko talaga kanina alam nyo, pinapanood ko to. Ito serious, pinapanood ko. Sabi ko, sana magkaroon pa ng mga ganitong opisyal. Yung may kahihiyan. Alam mo, mga opisyal natin, ang kakapal ng muka. Diretsahan na. Ang kakapal ng mukha ninyo. Mga kapit tuko kayo. Okay, so nagkamali So resign and take whatever is the disciplinary action that will be meted on me. Nagkamali Nagpakalalaki. Nagkamali. Although wala namang illegal na siyang ginawa. Nagkamali. Ika nga, take the bullet para sa mga kasamahan niya. Ako na lang to. Para wag na lang masabihan yung mga hanay ko na kinakampihan ko or may VIP treatment. Ang galing. Ang galing. Sir, sabi ni Cardi kanina, gusto niya makita kung anong laman yung resignation mo kasi apparently hindi pa daw po niya nakikita. Ano ba yung sir? Irrevocable o depende sa kanya? Essentially, it is a request for me to be relieved from my position. I'm not resigning from the PNP. That's let's be very, very clear on that. I'm not resigning from the PNP. I am asking my superiors to remove me as District Director of QCPD. Ayan Okay. Hindi siya nagre-resign bilang pulis. Okay? Doon lang siya nagre-resign doon sa kanyang posisyon, diyan sa QCPD. Again, halimbawa si Katapang, hindi naman siya kailangan mag-resign doon sa kanyang pagiging general. Pero pagdating sa Bucor, dapat nagre-resign si Katapang. Kasi sino mas matindi? Ito, pinapreskon lang niya. Ni hindi naman niya under yung tao. Ni nagkasalang naman ng baril. Binatukan lang naman. Samantalang doon sa hanay ni Katapang, may nagbarilan. May nakapasok na mga kontrabando. Nabalik ang kubol. May nakawala. May nakatakas. Hindi pa nagre-resign. Sino sa tingin ninyo doon sa dalawa, ito si Sir at saka si Katapang, sino ang mas matinding may responsibilidad dapat? Hindi po ba si Katapang? Pero ito, nag-resign. Si Katapang hindi. Ang tindi. Ang tindi. Ako kung ako kay Katapang, mahihiya ako sa ginawa nitong si Sir.
maiiya ako. Isipin mo, nanindigan siya para hindi masira yung kanyang opisina. Kita mo ngayon, nasisira yung Bucor dahil kay Katapang. Wala man lang siya. Sisi pa siya ng sisi, turo pa ng turo. Ito hindi, nanindigan. Hindi na kasi issue dito kung sino ang mali o sino ang tama. Ang issue dito, harapin niya, siya ang responsable doon sa pagpe-press con. Tinanggap niya, 'di ba? Anong mahirap diyan? Yan po yung pagkalalaki. Kasi the actions that I did is Humihina na naman ba signal ko? Pambihira talagang signal ngayon. being a district director of QCPD. District Director of the QCPD. Doon lang siya nag-resign na hindi bilang pulis. Which prompted a lot of sectors to really criticize those actions. And several times, there are things that I believe are, again, continuing to draw flack on me. Na essentially, obviously, eventually, will lalampas sa akin, dediretso sa organisasyon. So I would like to just spare the organization, specifically QCPD. Ang ganda ng puso, no? Ang ganda ng puso ng mama. Ang ganda ng puso ni Sir. Yung backlash daw sa social media, lalagpas sa kanya. Aapaw dun sa kanyang mga kasamahan. So para wag nang umapaw dun sa kanyang kasamahan, resign. Kailan kaya magiging ganyan? Ewan ko. Kung ako presidente, gagawin kong sekretary to eh. Yan ang ganyan dapat. May pagkalalaki. Para maimbestigahan ng maayos. Hindi naman ibig sabihin nag-resign ka, may kasalanan kan talaga. Hindi. Una, gusto mong protektahan yung organization nyo. Let me repeat this. Doon sa may mga nasisira ang organisasyon dahil sa inyo, hindi ibig sabihin kayo'y nag-resign. Kayo ay may kasalanan. Talagang mahal mo lang yung organization nyo, mahal nyo lang yung mga kasamahan ninyo, at kayo ay may paninindigan, kayo ay may pagkalalaki, kaya kayo nag-resign. Ganun po yun. Wag na natin gamitin na, in behalf of the Filipino people, I will serve them. I will serve until the president told me I resign. Wala nang ganunan. Alam mo yung resignation na ganun, yun yung resignation na nagpapapigil. Alam mo yung kumbaga sa magsyota, break na tayo, break. Ayoko na sa'yo. Text naman ang text. Nagpapaawat ka eh. Huwag ka na magpapaawat. Kung break. Kung resign. Huwag ka na I will serve the Filipino people. Hindi, kahihiyang ka sa organisasyon nyo, lumayas ka diyan. Hindi si Sir, ha? From those brickbats. No. Personally, sir, you think your actions merit a resignation or... Well, sa ngayon, that's a personal decision. So obviously, the answer is yes. Because if I continue to hold on to the position, hindi titigil yan. Ito, inuhuli siya nung media. Sa tingin mo, yung resignation mo ay may merit na dapat ka ba talaga mag-resign? Sagot niya, ayan, personal decision eh. Hindi titigil. Siya mag-resign na lang siya. Ganon. Okay. When in the hindsight, which give us a perfect vision of 2020, my actions could really open me up to criticisms, and it did. So now that the criticisms are here, I would like to face them head on my own, and without dragging into the controversy the organization. Yun, ang galing. Haharapin niya head on. Ibig sabihin, nang hindi nagtuturo. Haharapin niya yung pagkakamali niya at nang hindi dinadama yung kanyang mga kasamahan. Hindi katulad ng iba dyan. Turo na ng turo. Bumabaho na yung organisasyon dahil sa kanya nakakapit pa rin. Letter po ito na isinabit ninyo? No, it's a verbal request. It's a verbal request that I did, that I personally talked to my chief PNP and my regional director, and text message and telephone call to other superiors. Kailangan pa ba i-formalize it? It is a request for relief. So when the order goes out, I think the formal request will just make it moot and academic. And I expect the orders to be out by tomorrow. Yung resignation niya, alam mo halatang hindi nagpapaawat. Okay. Hindi yung seryoso siya. Noon time, because I request, of course, sir, I told them that I just need some time to clear out my office and my quarters. So what did the PNP chief and the NCRPO chief said po after you requested that? I would rather
bounce it back to you and ask them personally kung ano ang nasabi nila about sa aking resignation, kung ano na pag-usapan namin. Mahirap nang makut. Ito nga minamalas na nga ako, dadagdagan ko pa ba? Galing ni Sir, no? Ang tanong kasi sa kanya, nung nag-resign ka, anong sabi nung head mo? Ang sabi niya dun sa media, ibabalik ko sa inyo yung tanong at kayo na magtanong sa kanila. Kasi nga, baka mamaya magsasalita na naman ako, bubuelta na naman sa kanya. No? Alam nyo, ang galing ni Sir. Alam mo talaga nabibilib ako kasi hindi po ako tumitingin dun sa tao na nagkakamali. Ang lagi ko pong tinitingnan, paano nagba-bounce back yung tao sa kanyang pagkakamali. Kasi lahat naman po tayo nagkakamali. But definitely, ikaw, ako, tayong lahat, meron tayong masasadlakan na kapalpakan. No excuses kasi tao po tayo nagkakamali eh. Pero kung paano siya re-recover. At eto si Sir, ang ganda ng recovery niya, natuto. Ingat na siya ngayon sa pagsasalita. Ganoon po ang bounce back agad. Hindi katulad nung iba, palpak na nga, pinaninindigan pa yung mali nila o kaya magsosorry for the sake na mailigtas lang yung sarili nila pero hindi naman nagbabago. Eto si Sir, naunawaan niya saan siya nagkamali, maingat na siya. Ganun dapat. Ang galing. Ha? Ang galing ni Sir. Bawi siya agad. So lessons learned. Medyo slow learner na nga ako eh. Paulit-ulit na eh. So sa ngayon siguro natuto na ako sa dami ng tamang inabot ko. Ang galing oh. Kita mo. Hindi siya in denial. Slow learner na nga ako eh. Paulit-ulit na ako ng mali. Natuto na ako. Yan po ang isang sign ng you are way to your recovery. Admittance of your mistake. Kaya alam ko magbabago to si Sir. Kitang-kita ko eh. Hindi katulad nung iba, pag ang tao mahilig magtuturo, kasi kasalanan nung nakaraan organisasyon, kasi kasalanan ni ganito, kasi dinatnang ko na yan dito, kasi ganyan yung mahilig magturo. Pupusta ako sa inyo, hindi yan magi-improve. Kasi wala siyang tinatanggap na pagkakamali. Para sa kanya, siya lang ang tama, lahat mali. Paano magi-improve ang ganun tao? Alam mo kung saan siya magi-improve? Paano siya gagaling sa pagtuturo? Pero pag tiningnan mo yung performance niya, bulok, pwe. Bakit? Walang natutunan. Puro sisi. Sisi sa kaliwa, sisi sa kanan. O ito, bounce back agad. So please ask my Chief NP and my Regional Director kung ano ang kanilang reply sa aking request. Yeah, but sir, just to have like movement lang sir doon sa kaso. You filed alarms and scandal charges against Mr. Gonzales. Ang problema sir, wala tayong ito, saglit. Ito yung sinabi daw ni Katapang, ni Johnny. Because he is serving the pleasure of the President, daw coach. Kaya pakapalan niya at tatapangan ng mukha niya. Kung magre-resign, kung tangin mo mali ka, huwag ka nang paawat. Diretso. No, we filed the alarm and scandal with the police officers as complainants. Because this is a case where we do not need private complainants. And we can file the case based on the evidence at hand. Anong evidence at hand? Yung CCTV. Yung CCTV ba yun? Or dash camera or cellphone video ng vlogger. Yung nag-viral. So, which happened to come into our attention Sunday noontime. So, Sunday noontime, nagkataon na holiday. Siyempre, sarado ang mga opisina. Nag-imbestiga tayo. Monday, holiday again. Nag-iimbestiga pa rin tayo. Tuesday, pag-open, meron na tayong resulta. Final na natin ang kaso. Sir, in touch na kayo dun sa may-ari ng video? We're trying to look for him, you know. Kaya lang, sa ngayon, I'm telling my people to take the necessary caution because there are insinuations that the police is harassing him, the police is... so it's really prudent. It will be prudent on our part to really exercise. Ayan. Ito mo yung sinabi ni Sir. Ang tanong nung reporter ay, na-contact nyo na ba yung uploader ng video? Ang sagot po ni Sir, sinabihan niya yung mga tao nyo na sa pagdidil dito doon sa uploader ay mag-iingat kayo. Kasi meron na ngang bali-balita na hinaharas natin yung uploader ng video. Hinaharas ng mga pulis. Kaya tuloy, kung ako sa aking side, ang daling paniwalaan ni Sir.
na again, hindi ko sinasabing kung totoong meron silang pananakot dyan or wala. Kaya lang, mas madali kasing paniwalaan yung ganitong tao na nakabala. In short, nag-resign siya eh. So, talagang iniingatan niya yung grupo, yung hanay nila. Hindi yung posisyon niya ang iniingatan niya. Kaya nung sinabihan niya ng ganun, as I see it, sincere siya na pinag-iingat niya yung mga kasamahan niya sa pagdidil dito sa videographer. Doon sa uploader ng video. Eh kung hindi ito nag-resign, puro lang siya kuda, takatak lang siya ng takatak gaya nung iba. Tapos sasabihin, pinagsisilbihan ko Pilipino. Ay, naku, ang hirap paniwalaan ng mga ganun. Extreme caution. Kasi kung ayaw nilang lumabas, wala tayong magawa na talaga doon. Or tingin nyo tatayo na po yung video na yun? I do hope that the prosecutor will accept it as evidence dahil mukhang alam naman ng lahat yon. However, syempre, the defense will always find ways and means to invalidate the evidence, no? So, expected natin yan. Kailan final, sir, yung complaint? Kahapon, pag open ng offices, 9:40 is tapos na ang proseso. Ando na eh. The case was formally accepted and the process started rolling. Sir, nag-usap na kayo ni Mayor Joy Belmonte? Kasi Yes, we did. Oo. Kamusta naman yung Okay naman, we traced out a lot of things and really, where I expressed my gratitude to the good mayor for giving me the chance to serve Quezon City for a year. And of course, after that, talagang I learned a lot in the masterclass lecture on crisis communications. Talagang napabilib ako ng husto kay Mayor Joy on how she is handling this case right now. It's really something that officers like me can look up to, can look back to learn not only a few, but a lot of nuggets of wisdom on how to handle crisis like this, especially crisis communications. So hats off to the mayor of Quezon City. Just to get you for the record, you are sorry that the press con happened no Sunday. Ay, eto tanong, you are sorry na nangyari yung press con. Kasi po, doon po nagsimula yan eh. Noong nabigyan ng plataforma etong yung bumunot, siya ang nag-ayos ng pagpa-press con. Di umano. So ang tanong ay humihingi ka ba ng tawad dahil dyan sa press con na yan? O ito sagot. You know, hindi exactly sorry. There are some regrets that I did because I made a decision within 30 minutes. You know, I gave into the clamor of the press, like you, like what happened moments ago. Na again, talking my mouth off just because I felt the urge to go to the comfort room, and I cannot say no to Brian of TV5. Diba? So I'm again about to commit the same mistakes. That's, di na natuto. Ang galing no sagot. Ako nakikita ko si Sir ngayon pa lang natututo na eh. Naging maingat na siya. Yun ang sagot niya po patungkol dito sa press con. Na hindi naman sa pagsosorry pero dahil siguro minadali niya in 30 minutes bumigay siya dun sa clamor daw ng media. So pinagbigyan. So ngayon maingat na siya. Ganun ganun talaga ang buhay. But kung ako, I will accept the apology. Ang importante naman kasi, hindi, again, ulitin natin kaya tayo minsan ng netizens nagagalit po sa mga karamihan na opisyal. Kasi kitang-kita na yung pagkakamali. Ipinagtatanggol pa nila yung sarili nila. Nagtuturo pa ng ibang tao para sisihin, para iligtas yung kanilang sarili. Nagmumukha tuloy na yung mga taong ganon ay ginagawang tanga yung mga Pilipino. Ganun lang po kasimple yun. Ang dating dun sa iba, parang naiinsulto sila dahil ang dating, ano tingin mo sa amin, bobo? Di ba? Pero ito hindi, accepted niya. Mali ako nagkamali. Alam niya na, natuto agad. Tahanang lang kaya natin ang di na natuto. But the decision to make the press con, to hold the press con, was made in a very short period of time. 30 minutes din
Minadali, agad-agad. No, siguro, andyan ang press. Sige, tara. Mag-iingat sa ganon. There are lots of consideration. Now, Palakpakan natin si Sir. Si Sir, ngayon, alam niya na ang pagkakamali ng presscon. Kasi alam nyo, pagka sa ganyang sitwasyon, maraming reporter, so gusto kang interviewin, syempre yung ikaw tao ka, parang gusto mong pagbigyan, or hindi ko sinasabing si Sir, merong temptation na magpa-presscon, siguro for personal agenda or whatever, andun yung yung pride. 'Di ba? Syempre, mainstream media 'yan eh. Andun yung urge. Again, hindi ko sinasabing si Sir, kaya lang yung temptation na madaliin mo ang sitwasyon tapos nagkabulagaan na andyan na 'yon, kukuhanin mo na na hindi ka na nakapag-isip. Yung tukso ng presscon, alam na alam po natin, sakit po ito ng trapo. Doon sa Mr. Presscon, sa mga opisyales na Mr. Presscon, hindi na nila nakikita yung trap nito. Yung minsan, papresko na sila ng papresko, nang huhusga na sila ng tao, nang wala naman sila sa lugar na manghusga, dahil hindi naman sila korte, naghuhusga na sila sa ngalan ng preskon. May mga opisyal na ganyan. At parang bulag na sila. Hindi nila nakikita yung danger nung papresko ng papreskon. Kaya ang daming tinamahan netong interview na ito. Si Sir, isipin mo, nakita niya agad yung danger ng preskon na hindi makita nung ibang abogado, nung ibang nasa secretary, yung ibang nasa posisyon. Siyempre, pinagkahaguluhan ka, preskon, sige. So ikaw naman, bida-bida. Hindi nila alam, kinakain na sila ng Pride. Kinakain na sila ni Jollibee, yung bida-bida. Siya hindi. Nagkamali, recover agad. Ngayon, alam niya na yung danger ng preskon. Bilib talaga ako sa iyo, Sir. Bakit yung mata mo, hindi mo ipahiram dun sa iba? Kasi meron nakikita si Sir na danger, hindi makita nung iba. Sir, pahiram mo kaya yung utak mo dun sa iba nang maintindihan nila yung sitwasyon. Sige na, pwede ba yun? Pwede ba yun, Sir? Yung mata ninyo, paibigay nyo sa kanila. Sabi ni Quincy, maraming tinamaan pero manhid. Ayun lang. Pagkapit tuko ka talaga at mukha ka talagang TV, mukha kang presscon, mukha kang pa-interview, wala na. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Ang isang bagay, pag paulit-ulit mong ginagawa, nagkakakalyo ka. At darating yung time, wala ka ng pakiramdam. Kasi lagi mo nang ginagawa eh. Katulad nung nagbunot ng baril, yun din palang kaso niya. Kaya tanggal bilang pulis kasi nagbunot na siya ng baril dahil sa baril din. Ibig sabihin, talagang gawain niya na yun. Hindi lang yung nag-init siya o nabangga siya ng bisikleta. Bakit? May kalyo na eh. May kalyo na yung kamay niya. May kalyo na yung sistema niya. Manhid na dahil sa kalyo. Ganyan po yung mga kapit tuko. hindsight gives us a perfect vision of 2020. And if you'll ask me if I do it again, I'll do it again, but in a quite different way. There are things to be improved. There are matters that can be adjusted, and we learn from our mistakes. Ang galing talaga nito si Sir. Painom nga akong tubig. Wala akong narinig sa kanyang may sinisisi siya. Talagang puro kanya. I need to improve. Kung uulitin niya pa yung press con, yes, pero gagawin niya in a different way. So alam niya na saan. Ang hirap nun. Sakit ng mga politiko natin yun eh. Yung nagtuturo. Turo ng turo. Especially ang tinuturo nila yung nakaraang administrasyon. Yung nakaraang opisyal. Kaysa gawin yung kanilang trabaho. Marcos, presidente nyo. Baka naman meron ka pang posisyon. Bigyan mo nga ng posisyon itong mga ganito. Ganyan ang magandang binibigyan. Am I correct, sir? Sorry, kasi wala ko nung Sunday. It was just Peru who covered the press con. May binabasang statement, just to confirm, meron binabasang statement si Mr. Gonzales ng press con na yun. So it was prepared. I believe so. They did. May anak din siyang pulis and may mga anak din siya na mga anak niya professional din. So most probably they had made a statement na prepared siguro. Baka Prepared na sila kasi press con. Merong binabasa eh. So prepared. At may anak pa palang pulis. Ang tatapang nito. Tatapang.
Kung yung bumunot ng gano'n, ako again, hindi ko tinitingnan yung pagkakamali ng tao. Ang lagi kong tinitingnan yung recovery. Kung yung bumunot ng baril ng gano'n, ganito ang kanyang apologies. Wala siyang sinisisi, basta sasabihin niya, babaguhin niya, mali siya, ganyan. Ipagtatanggol, papupurihin ko ng pupurihin pa. Kahit nagkamali, sasaluduan ko pa. Kasi hindi naman tayo Diyos na hindi nagkakamali, di ba? Kaya lang kasi yung kanyang apologies, parang ang dating, kung hindi na-videohan, kasi may mga excuses pa siya eh. Kung hindi na-videohan, mag-apologize kaya? Parang wala eh. Alam na nila na may mangyayari or, naniniguro rin sila na, Sir, sorry, sabi niya po police yung isang anak niya. Saan siya naka-assign? If you know. no idea. I just got wind of that information just a few days ago, and Galing magtanong nung reporter. Pulis siya, saan siya naka-assign? Magaling na rin si Sir sumagot. Hindi niya na hindi niya na lugar 'yon. So, hindi niya na sinagot ng diretso. Baka madamay pa siya. Tama. Correct answer, sir. hindi ko na na-confirm. Hindi ko naman siguro para pa kalkalin yun. Galing. Kung ito hindi mautak, sasabihin niya, case closed. Case closed na to. May video na. Tapos, gagawin natin lahat ng magagawa natin. Pananagutin natin ang dapat managot. Ganun ang mga litanya yan eh. At sa lalong madaling panahon, ay makukulong yan. Case closed. Kailangan may managot. At dapat harapin nila ang kanilang batas. Huwag sila magtago. Walang drama-drama dito. Makukulong kayo. Ganun. Hindi niya ginanon. Sagot niya. Hindi ko na dapat ungkatin yan. Salute again to you, sir. Sana tularan ka ng hindi makakapalang muka. Next topic tayo. Eto may bagong video. Ibang anggulo. Attorney Raymond Fortun para depensahan ang siklistang kinasahan ng baril ng isang retiradong pulis sa Quezon City. Nakausap na rin daw ni Fortun ang siklista. Ihahatid namin maya-maya ang detalye ng kanyang bersyon sa nangyaring panunutok ng baril. At bago yan, inilabas na rin ni Fortun ang isang bagong CCTV footage na nagpapakita sa mga naunang nangyari. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Ito, bagong video, bagong anggulo nitong si Bunot. Yung bumunot ng barela. Sa social media page ni Attorney Raymond Fortun, inilabas ang isa pang anggulo ng komprontasyon ng dating pulis na si Willie Gonzales at ng isang siklista na nauwi sa pagkasa ng baril. Sa CCTV footage na galing sa barangay Don Manuel, makikitang sumingit ang minamanehong... Itang-kita nyo ha? Nagmamaneho sa bike lane, yung siklista, kinat nung kotse. Sasakyan ni Gonzales sa bike lane para sa... Tapos, nung uuna na yung siklista, bumawi naman siya. Bigla siyang lumabas ng lane. Talagang nananadya. Lumiko pakaliwa. Pero isang puting van ang palabas sa direksyon na yon, kaya lumihis muli ang sasakyan ng retiradong pulis. Dito hindi mo kailangan lumihis, kailangan mo promeno. Yan ang problema sa Pilipino. Hindi po lihis. Kasi wag tayong lihis sa linya. Hindi pwedeng papasok ka, lalabas ka. Gamitin mo preno, hindi busina. Yun ang ugali ng Pilipino, ginagamit yung manubela or busina. Kung may palabas man, di preno. Hindi yung pag ganong-ganong ka, ahas. Ang alam ko, ahas, nasa palasyo. Yung driving mo, ahas, pag gano'n, hindi. Pinagtatanggol pa nung Hindi po, yan po ay pananadya. Driver po ako. Alam ko yan. Na nakagitgitan ng sasakyan ni Gonzales ang siklista na sinubukan pang umiwas. Ayan. Sa puntong ito na tumutugma ang CCTV na ito sa naunang viral video kung saan bumaba ang retiradong pulis at nagkasa ng baril. Tututukan na niya ako ng baril sa may bato. Pagpasok niya doon, di ba, pag angat ito doon galing sa Blooming Tree, taliko yun sa school. Pumasok siya sa bike lane. Natural doon ako, tinakip ko yung niya para lumabas. Nagalit. Ang nangyari, hinabol niya ako doon. Kinat daw siya, kaya dahil sa kinat niya, tinapik niya para siguro, nagalit din yung siklista. No, hindi ko naman sinisisi siklista, pero yun ang kwento niya, tinapik niya. Ang ginawa niya, hinabol siya. Makikita ring tinulak pa ni Gonzales ang siklista hanggang sa hinila na ni Gonzales. Tinatukan, tapos tinulak, tapos hinihila yung bisikleta. Kasi ang sinasabi nitong bumunot, hindi nyo naiintindihan ang buong kwento. Ito, may ibang anggulo. May hawak
na ibang video si Attorney Fortune. Diyan pa lang. Wala, talagang hihilahin na yung ano eh. Ang bisikleta sa May ano talaga si Kuya, may katapangan. gilid at nagtuloy-tuloy ang komprontasyon. Nauna nang umapela si Gonzales sa publiko na wag siyang husgahan batay lang sa Gonzales, si Gonzales. unang nag-viral na video. Pero para Ulitin ko, sir. Gonzales, hindi kita hinuhusgahan. Kung sana yung iyong admittance ng pagkakamali mo ay katulad ng admittance at pag-resign nung si sir, yung diniscuss ko kanina na patungkol sa yung pulis na nag-resign, kung ganun sana, okay. Sa tingin ko, mapagpatawad naman ng mga Pilipino. Oo, sa tingin ko ha. Kasi isipin mo yung mga magnanakaw dati, ibinoboto pa, nilalagay pa sa posisyon. Milyon-milyon na ang ninakaw, binoboto pa. Ganyan po, mabilis makalimot ang mga Pilipino. Ganyan po, mabilis sila magpatawad. Yun na nga, milyon-milyon na ang ninakaw, ang kinurakot, pinatawad pa, binoto pa. Kayo pa kaya binunot nyo lang yung baril. Kung makikita ng mga netizens na sincere kayo, hindi na kayo nag-i-excuses, hindi na kayo nagtuturo. Ganun po ang pagsosorry. No excuses. Tingnan mo yung sarili mo, kaya nga labi ko sinasabi sa inyo eh. Pag nag-sorry ka, wag na yung kasi siya. Ang number one na pinaka-importante sa pagsosorry ay repentance. Ibig sabihin nagbabago ka. Gusto mong baguhin. Kasi kung walang repentance, wag ka na mag-sorry. Dahil yan po ay kaplastikan. Yung repentance na yon na sinasabi ko, present doon sa pulis na nag-resign. Inako yung pagkakamali niyang lahat at nagbabago agad. Doon sa interview pa lang, nakikita mo kung paano sumagot. Talagang nagbabago na. Agad-agad. Itong si Maman to, wala. Kaya lalong nagagalit ang netizens eh. Kung sino-sino pa sinisisi. Tama. Sinisi pa yung mga vloggers. Wala pong koneksyon doon sa pagbunot mo ng baril yung mga vloggers. Kung may pagkakamali yung mga vloggers, let them be. Ang tutukan mo po ay yung pagbabago mo.